Caritas News on the Go, the Social Action Network's news and public affairs online show featuring national newsmakers and our team Caritas from the 85 social action centers nationwide. Live at Caritas Philippines social media channels, Fridays 9 to 10 o'clock in the morning. Caritas News on the Go. Caritas News on the Go, the Social Action Network's news and public affairs online show featuring national newsmakers and our team Caritas from the 85 social action centers nationwide. Live at Caritas Philippines social media channels, Fridays 9 to 10 o'clock in the morning. Caritas News on the Go. Caritas News on the Go, the Social Action Network's news and public affairs online show featuring national newsmakers and our team Caritas from the 85 social action centers nationwide. Live at Caritas Philippines social media channels, Fridays 9 to 10 o'clock in the morning. Caritas News on the Go. Caritas News on the Go, the Social Action Network's news and public affairs online show featuring national newsmakers and our team Caritas from the 85 social action centers nationwide. Live at Caritas Philippines social media channels, Fridays 9 to 10 o'clock in the morning. Caritas News on the Go. Caritas News on the Go, the Social Action Network's news and public affairs online show featuring national newsmakers and our team Caritas from the 85 social action centers nationwide. Live at Caritas Philippines social media channels, Fridays 9 to 10 o'clock in the morning. Caritas News on the Go. Caritas News on the Go, the Social Action Network's news and public affairs online show featuring national newsmakers and our team Caritas from the 85 social action centers nationwide. Live at Caritas Philippines social media channels, Fridays 9 to 10 o'clock in the morning. Caritas News on the Go. Caritas News on the Go, the Social Action Network's news and public affairs online show featuring national newsmakers and our team Caritas from the 85 social action centers nationwide. Live at Caritas Philippines social media channels, Fridays 9 to 10 o'clock in the morning. Caritas News on the Go. Caritas News on the Go, the Social Action Network's news and public affairs online show featuring national newsmakers and our team Caritas from the 85 social action centers nationwide. Live at Caritas Philippines social media channels, Fridays 9 to 10 o'clock in the morning. Caritas News on the Go.
Caritas News on the Go, the Social Action Network's news and public affairs online show featuring national newsmakers and our team Caritas from the 85 social action centers nationwide. Live at Caritas Philippines social media channels, Fridays 9 to 10 o'clock in the morning. Caritas News on the Go. Bayan, lalo na po ang kinasasangkutan ng ating mga baging isda, no? Yung ruling po ng Korte Suprema hinggil po dito sa ating commercial fishing sa ating mga municipal waters, no? Ano ba yung mga pinahintulutan? Paano nga ba ang epekto nito sa ating mga baging isda, itong ruling na inilabas ng Korte Suprema? Kaya't mga kapanalig, samahan po ninyo kami sa araw na ito at sama-sama po nating tatalakayin kasama ang iba pang mga grupo, yung mga apektadong grupo at iba pa mga sumusuporta, lalo tigit ang ating simbahang Katolika sa pangunguna po ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. At syempre sa araw na ito mga kapanalig, kasama po natin ngayon dito sa EDSA Shrine sina San Carlos Bishop Jerry Alminaza, ang Vice Chairperson po ng Caritas Philippines, si Attorney Gloria Estenzo Ramos, ang Vice President po ng Oceana, at syempre si Pablo Rosales, ang President ng Pangisda Pilipinas. Kasama rin po natin sina Salvador France, ang Vice Chairperson ng Pamalakaya, si Sister Mayet Bugawan, ang Secretary ng Sangguniang Daiko ng Pilipinas, at si Sir Leonardo Montemayor, ang Chairperson man ng Federation of Free Farmers. Kasama po ang ilang mga bisita po natin ngayon dito sa EDSA Shrine upang mas talakayin. Alamin po natin gaano nga ba kalawak ang epekto nitong ruling ng Korte Suprema at ano ang magiging epekto nito lalo tigit sa kabuhayan ng ating mga banging isda, hindi lamang dito sa Metro Manila kundi sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Mahalagang malaman po natin ito mga kapanalig sapagkat ang mga banging isda ang katuwang po natin para matiyak na may pagkain ang bawat Pilipino, no? Katumbas po ito ng mga magsasaka. Bukod sa mga banging isda, kahit ito ang pag-uusapan po natin sa araw na ito, may grupo po ng mga farmers ang narito, nagbibigay ng kanilang suporta sapagkat napakahalagang usapin ang food security ng ating bansa na unang maapektuhan dito sa inilabas ng Korte Suprema. Kaya't mga kapanalig, pakinggan po natin ngayon ang ating mga bisita. Una po diyan, si Bishop Jerry Alminaza, ang Vice Chairperson ng Caritas Philippines. Good morning, Bishop Jerry. Good morning. Maraming salamat sa pagkakataon na mapahayag namin as the representative ng Episcopal Commission on Social Action, Justice and Peace / Caritas Philippines sa ngalan po ng CBCP. Ito'y isang statement ng malaman naming mga obispo ang bagong pinalabas na ruling ng Supreme Court allowing the commercial fishing to go into the 15-kilometer area ng municipal waters. So ito yung pinagkaisahan naming statement of support. Ang proseso nito, kami sa EXA-GP o Caritas Philippines ang gumawa ng statement at free yung bawat obispo na mag-signify ng support. As of press time po, of course, the Bishop of Caloocan, Cardinal Ambo David, at saka 8 archbishops and 41 bishops ang nakahabol na mag-signify as signatory to this statement. So I'm sure there will be others din na kung they will have a chance to go over the statement will support also this statement. So ito po yung statement namin. It's a prayer for municipal fisher folk and our people, aligning our mission in Christ with social justice and the wisdom of the law. The wonder and vastness of God's creation remind us of His boundless wisdom and love, inspired by Psalm 104, as entrusted to us as stewards. As we enter a new year, it pains us to find this sacred trust for the integrity of His creation threatened, and our life and survival
particularly the artisanal and municipal fisherfolk challenged. The Supreme Court First Division issued a resolution that upholds the decision of the Malabon Regional Trial Court, allowing commercial fishing inside the 15-kilometer municipal fishing zone. If the court's decision become final and executory, our municipal fishers who have preferential access to municipal water will face unfair and unjust competition with commercial fishers. When Norland Pagal, a fisherfolk from San Remigio, Cebu, caught wind of this decision, he implored, and I quote, "Paano na kami? Wala kaming kakayahan magpunta sa malalaking laot dahil sagwan at maliliit na pampot lang ang gamit namin. Sana makita ng korte at ng pamahalaan na pinapahirapan ninyo kami at unti-unti ninyo kaming pinapatay, pati na rin ang mga pamilya namin." Unquote. His experience reflects a deeper injustice faced by 2.3 million of our brothers and sisters who rely on these waters. When commercial interests take precedence, the vulnerable are left to bear the costs, facing hunger, poverty, and displacement. Didn't the Lord often remind his disciples to take only what they need to guard against greed? Confer the Gospel according to St. Luke, chapter 12, verses 16 to 21. Consider the plight of Luther Allison from Mindanao who laments, and I quote, "Ang nakukuha ng commercial fishers sa isang gabi, 1,000 banyeras. Mahina pa yan. Ilang pamilya ng municipal fisher folks ang pwede na sanang maghati-hati niyan. Ni isang banyera, hindi nga kami makakuha kapag nagpapalaot kami." Unquote. His experience as a fisher for more than 4 decades in Gingoog Bay is not isolated and reflects a deeper injustice faced by 2.3 million of our brothers and sisters who rely on these waters. He observed that this ruthless competition over limited marine resources will only get worse with this decision. Bakit pinag-aaway ang mga Pilipino? When commercial interests take precedence, the vulnerable are left to bear the cost, facing hunger, poverty, and displacement. Didn't the Lord often remind his disciples to take only what they need to guard against greed? This decision is deeply troubling, for it runs counter to the guiding principles of our nation. The 1987 Constitution, the Local Government Code and Republic Act 10654, the Fisheries Code of 1998 as amended, and related national laws all affirm the preferential rights of artisanal small-scale fisherfolk in municipal waters. Jesus taught us that whatever we do for the least of his brethren, we do for him. Confer the Gospel according to St. Matthew, chapter 25, verse 40. Northern Samar woman fisher folk leader and organizer Martha Candano reminds us of how hard it is already for a fisher folk and his entire family kung ano, and then I'll quote her, no? Kung anong laki ng alon sa dagat
ay siya ring haba ng liig ng may bahay na naghihintay sa asawa niyang mangingisda. Unquote. When we allow the powerful to encroach upon the rightful inheritance of the poor, we fail our fisher folk, greater society, and our duty to God and His creation. This love for our neighbor goes hand in hand with the law. As citizens of this physical world and God's kingdom, we will have crosses to bear. Will it not be cruel to add even more to our fisher folks' burden? We will not stand idly by while the sanctity of creation and the dignity of our fisher folk are undermined. I urge all of you as faithful stewards of God's gifts to advocate for the protection of our municipal waters and the rights of artisanal and municipal fishers. As we pray with our own families and communities, may we reach the hearts of others, even outside of our own circles. It is our fervent hope that our policymakers align with the wisdom of our laws and the values of our faith. Policies that uphold sustainability, empower local governance, and prioritize care for our common home, as expressed in Pope Francis' 2016 World Day of Prayer for the Care of Creation. In doing so, we safeguard the abundance of the sea and honor the Creator who made all things with love and wisdom. As we hear the cry of the poor and the cry of the earth, may the Lord strengthen us in this mission, and may His justice and mercy guide our actions. In the name of our fishing communities and the Filipino faithful, we sign this statement. What follows are the signature of the Bishop of the Diocese of Caloocan, His Eminence Pablo Virgilio David, the 8 archbishops from Tuguegarao, Capiz, Cagayan de Oro, Palo, Haro, Zamboanga, Davao, and Lingayen Dagupan, and 41 dioceses, including, of course, Bishop Colin Bagaforo as our president in Caritas Philippines for the Episcopal Commission on Social Action, Justice, and Peace, and yours truly, Bishop Gerardo A. Alminasa, Bishop of San Carlos, the Vice President of Caritas Philippines, and the Vice Chairman of the Episcopal Commission on Social Action, Justice, and Peace. Bishop Jerry, sa pagbasa ng pastoral statement, kasama rin po natin ngayong umaga ang kinatawan mula sa Magsasaka Party List, Attorney Argel Kabatbat. At bilang kasunod po ng pagpapahayag po ng pastoral statement ng ating mga obispo, ay mahalaga marinig po natin ang pamunuan ng Federation of Free Farmers. Sir Leonardo Montemayor, po dati po itong nangangasiwa sa Department of Agriculture. So, saklaw po nito ng DA ang pamamalakad tungkol po sa mga usapin ng pangisda. Pero mahalagang malaman po natin na ano nga ba ang pwedeng magawa ng ating pamahalaan if in case na talagang mag-prosper at hindi mapigilan itong ruling po ng Korte Suprema. Unang-una po yung aming samahan, Federation of Free Farmers or FFF. Ang estimate ko po mga 20% ng aming kasapian ay mga mangingisda rin. Especially yung pong mga nakatira sa coastal areas po. In many parts, mga po sila, coconut farmers din. So sila po'y coconut farmers sa araw, sa gabi, sila po'y pumapalaot, nangingisda rin po sila. So about 20%. At kami po ay lubos na nagpapasalamat sa ating mga obispo, na especially Bishop Alminasa, dito po sa kanilang pinalabas na pastoral statement.
Nagbibigay po ito ng lalong katatagan sa amin pong kaisipan at yung pong aming pagkilos upang ipagtanggol ang karapatan po ng ating mga mangisda. I was a co-author of the Fisheries Code as a member of Congress way back in 1998. Maliwanag po yung intensyon namin doon. Na sa pamagitan po ng batas na ito, ay patutupad po namin yung provision ng 1987 Constitution na dapat sa paggamit ng ating mga likas na kayamanan, in this case ating pong mga marine and fishery resources, iyan po ay dapat bigyan po ng preferential access ang ating pong mga maliliit, mga artisanong mangisda. And therefore, in the making of this fisheries code, we tried to, put in flesh ito pong provisions po ng ating pongkwan sa Ligang Batas. Now, today, after listening to the good bishop, reading the pastoral statement, as I said, it gives stronger moral, conviction to us. I'd like to thank Bishop that every day we pray the Lord's Prayer. There is a part there which says, sundin ang loob mo. And we believe strongly na ang kalooban po ng ating Panginoon ay unang-una po, ang kayamanan po ng Pilipinas, in this case fishery resources, para sa lahat, dapat, hindi lang para sa ilan, lalong-lalo na po para sa po mga maliliit. Isa po yun. Ikalawa, tungkulin po nating lahat, ito pong mga resources natin, alagaan natin ng mabuti. Ito po ay pamana sa atin. It is a legacy coming from divine providence. We have to utilize it on a sustainable fashion. And then lastly, we have to give more recognition to the role of local governments, Bishop, in enforcing also our regulations. Along the lines also of the principle of subsidiarity. Hindi lang dapat ang national government ang involved dito, the local governments, and of course the fisher folk, should be very much involved here. So I think on those principles, at saka yung mismong laman po ng Fisheries Code, maliwanag po na dapat ipagpatuloy po natin yung ating ginagawa. Now, hindi pa po tapos yung kaso. Kasi ang naging problema, naging issue po kasi ngayon ay yun nga po, tinanggal po ng Korte Suprema, First Division, yung preferential access ng maliliit na mangisda sa municipal waters po natin. At saka tinanggal din po, sinabing labag daw sa saligang batas, yung kapangyarihan na ibinigay po ng Fisheries Code sa ating LGUs na sila po ang mga siwa sa ating municipal fisheries. It's not yet final, so a number of us groups here, nag-file po kami ng petition sa Korte Suprema na balik-aralin yan kung pwede sana i-reverse. So we are now at that stage. That's why very important po yung naging statement po ng mga obispo natin. I understand tomorrow, Bishop, this will be read in all the, perhaps in all the, saka sa mga during Mass. So, maganda po. At all of us, tulong-tulong po kami, yung laiko, pamalakaya, magsaka party list, mangisda, and so on. Of course, Oceana International. Oceana Philippines. Salamat po. Maraming salamat. At digin po natin ngayon ang pamahayag naman ng mula sa Oceana. Attorney Gloria Esdenso Ramos, ang Vice President po ng Oceana. Ano pong in-stand? Paano tayo makatulong para ipaglaban itong ruling na sana mapag-aralan at mabago, babalik sa ating municipal o mga LGU yung pangangasiwa sa ating mga municipal waters? Maraming salamat po sa pag-imbita dito at maraming salamat Bishop Jerry. Nakita kami 2 weeks ago and CBCP ang ating at mga kasamahan from all sectors na talagang nagkaisa na kailangan i-defend natin ang ating the livelihood of our artisanal fisher folks, the municipal waters, the ecological integrity, and of course, itong local autonomy na nasa sa Ligang Batas mismo na ang local governments talagang dapat ang may pamahala sa ating municipal waters and their constituents. So, ang natutuwa kami na matindi ang suporta even in Congress. Nag-privilege speech si Congressman Rufus Rodriguez, who also assailed and talked of the dire implications nitong ruling na ito na tinakol na ni Bishop
Jerry at ni former Agricultural Secretary Montemayor. At ang mga lokal na gobyerno ay nagpapasa na ngayon ng kanilang resolusyon. Yung iba kasama namin nag-file ng petition sa Supreme Court na i-reverse ang decision. At ang ating mga kasamahan sa mga artisanong mangingisda, kinausap din namin kahapon at makita mo baka sa kanilang mukha yung uncertainty at talagang nag-worry sila kung illegitimize yung mga illegal fishing na nangyayari sa ating karagatan. So, hindi maganda ang impacts nitong ruling na ito at gusto ko yung sinabi, even mga scientists are one in saying matindi na nga ang estado ng ating pangisda ngayon. Ang ultimate steward, ang state, ang gobyerno should take the lead in ensuring na protektahan yung ating waters at livelihoods of our people. Alam mo, ano ito it's a food security issue, it's a national security issue kung hindi mag-intervene. And we call on the President, tahimik ang Malacanang sa issue na ito. We call on the Department of the Interior and Local Government, ang jurisdiction mismo ng local governments, which the DILG is tasked to ensure na ginampanan yung mandato nila, napakatahimik. Sana pangkinggan nila ang boses ng local governments, ng mga scientists, mga artisanal fisher folks, the church, and all the stakeholders. Maraming salamat. Attorney Gloria Estenzo Ramos, ang Vice President po ng Oceana. Ngayon may pakinggan po natin ang ano ba ang pwedeng suporta ng grupo ng mga laiko ng ating simbahan sapagkat ang pinakadabis ng mga apektado nitong ruling na ito ay ang ating mga laiko rin, mga kasamahan po natin, kapwa kamandanakbay ng ating simbahan. Kasama po natin ngayon ang Secretary ng Sangguniang Daiko ng Pilipinas, Sister Mayet Bugawan. Good morning. Good morning din po. I am representing LAICO, which is covering all diocesan and archdiocesan groups of the church and all national lay organizations distributed around the Philippines. It is really very disheartening when we learn that even the Supreme Court seem to agree with this ruling of neglecting the needs and the concerns of our local fisher folks. I, for one, grew up near the sea, and I have seen how difficult it is for fisher folks even to catch fish when the tides are really high. So tama po ang sinabi sa ginang dito sa pastoral letter na ito, na hindi lang apektado ang mangingisda kung hindi ang pamilya, buong pamilya, na pwede sa isang araw ay wala silang nakuhang isda. So walang may benta, wala silang makain, so walang-wala. So actually, nung recent na synod on synodality, ang grupo ng mga mangingisda ay kabilang sa grupo ng mga nasa laylayan. Kasi sila itong, masakit man sabihin, pero nasa laylayan, nakakalimutan natin sila. So, ngayon, with this, I really encourage as part of Sangguniang Laiko ng Pilipinas, which also has members, have members who may be coming from the rich, who have big businesses, have big boats, to also be concerned, Let us be fair with the sea, with the God-given resource, for us, that everyone is given the chance to do his or her livelihood. So we have students who are waiting for their fathers to give them that necessary money for them to go to school, and they are fishermen. So kung kukunin pa natin kung hayaan lang natin, na kukunin pa itong opportunity na makapangisda ng magagandang isda na may benta, paano na sila makapag-aral? So, mag-trickle down yan siya. So, I really call on also
the mass goers, those who come to mass every Sunday, and the faithful, everyone, rich and poor, no, to be more critical with the situation that we are in right now. So we are here, we can only speak, but you are there on the ground, and we would like you to take part and really speak up. This cannot be allowed that fisher folks are neglected, no? And the fight will not stop. This is being organized already, and we will go on, God willing. Alright, maraming salamat, Sister Mayet Dabagawan from Sangguniang Daiko ng Pilipinas. Now, mga kapanalig, no, bago po natin pakinggan ang kinatawan mula sa mababang kapulungan, no, ay bigyan po natin ng daan na magkaroon ng break ang ating himpinan, no, at ihanda po natin, no, para malaman din po natin ano ang pwedeng magawa ng ating mga kinatawan sa mababang kapulungan, matulungan para ang ating mga sektor ng pangisda. Kaya mga kapanalig, standby po, live po tayo na pakikinggan sa DZRV 846 sa talapitan po ng inyong mga radyo. Gayun din live sa ating DZRV 846 sa Facebook page, sa ating Sky Cable Veritas TV 211 at sa lahat ng media platforms po ng ating himpinan. Lumilipas ang panahon, kabiyak ng ating gunita, ang mga puno at halaman, bakit kailangang lumisan? Sa paglipas ng panahon, kumusta na ang ating kalikasan? Dahil sa climate change, paglaho ng iba't ibang uri ng hayop at halaman, plastic pollution, coal mining, oil spill. Tunay na madilim ang ating hinaharap kung magpapatuloy tayo sa pagsira ng ating mga kabundukan, kalupaan at katubigan. Alay para sa Kalikasan highlights the importance of ecological protection in securing greener and safer future for every Filipino. Nagsasagawa tayo ng capacity development, advocacy campaigns, at iba't ibang mga proyekto to educate people and push for policies that can protect the environment. And through Alay sa Kalikasan, Caritas Philippines envisions nurtured natural ecosystems, better law enforcement and policy making, and a healthier nation. Panapanahon ng pagkakataon, may babalik ba ang kahapon? Pagkalinga sa kalikasan, ito ang ating alay kapwa. Peritasan kasama pa rin po ang inyong lingkod, Darman Dikia po, at inyo pong napakinggan kanina ang pahayag ng ating mga bisita po sa araw na ito. Pinag-uusapan pa rin po natin itong ruling ng Korte Suprema hinggil po dito sa 15-kilometer na municipal waters, no? Ano pa ang epekto nito? Kaya mahalagang mapakinggan po natin ang pamamahayag ng ating grupong Pamalakaya. Kasama po natin ngayon, Aaron Escarial. Good morning, Pamalakaya, Pilipinas. Magandang umaga po sa atin lahat. Well, mula sa Nabotas, isa rin po ako sa membro ng Pamalakaya Pilipinas. At napakasakit po talaga na pinayagan ng Supreme Court yung paglalayag ng mga commercial vessels para sa aming maliit na mga isda. Sila po ay hindi na sumusunod sa batas ng Fisheries Code of 1998, yung pagkakaroon ng 15 kilometers na para lamang sa aming mga maliit na mga isda. Malaki po yung epekto nito sa amin, yung pagpatay sa pangkabuhayan namin.
At yung di lang po sa pangkabuhayan namin yung maapektuhan dito, pati na po yung kalikasan, yung pagkasira ng mga coral dahil sa malalaking kagamitan ng ginugugol nila para makahuli sila sa kanilang pangisda. Tsaka yung sa isang buwan na paggugol namin upang kumita sa palaisdaan, sa 3 buwan namin na ginugugol, 1 buwan lang po sa commercial vessel. Dahil yung ginagamit namin kagamitan ay yung pangkaraniwan lamang tulad ng maliit na lambat, yung kawil, hindi po tulad nila. Hindi po namin kayang makisabay sa mga kagamitan nila. Tsaka nanawagan pa ako sa lahat ng mga kasikumang isda na maliit na magkaisa tayo, sugpuin natin yung mga problemang ito, pigilan natin yung pagpapahirap. Dahil kung hindi tayo magkakaisa, walang mangyayari sa atin. Tsaka nagpapasalamat pa ako sa mga bishop na sumusuporta sa amin at yung mga iba't ibang organisasyon. At sana magkaroon ng eksklusibong karapatan ng 15 kilometers para sa aming mga isda. Yan lang po ang gusto naming mangyari. At yun po, maraming salamat po. Alright, maraming salamat sa iyo, Aaron Escarial, Daga Pamalakaya, Pilipinas. No? Mga kapanalig, after po natin mapakinggan yung iba't ibang pahayag ng ating mga bisita ngayon, mahalagang mapakinggan po natin papaano nga ba makatulong ang ating mga kinatawan ng bababang kapulungan. Kasama po natin ngayon mula sa Magsasaka Party List, Attorney Argel Cabatmata. Sir, sa inyo pong mga napakinggang pahayag kanina, no? Paano po natin sila matulungan para ay maprotektahan po natin ang karapatan ng ating mga mangingisda sa mga lokal na pamahalaan? Opo, ako po ang kinatawan ng Magsasaka Party List na inihalal noong 2022 elections. Katulad po ng ginawa ng Supreme Court dito sa desisyon ng sa mga mangingisda, hanggang ngayon ay hindi pa rin po tayo pinauupo ng Supreme Court, ng COMELEC o ng Congress. So kahit gusto ko po magsalita sa Kongreso, hindi po tayo nakaupo. Kaya maraming salamat po sa Veritas dahil pinagbigyan niyo po ako makapagsalita dito. Dahil ang pinaglalaban po natin ay hindi lang po yung mga magsasaka, kundi mangingisda dahil sa totoo lang, ang pinakamahihirap na tao sa Pilipinas ay hindi po magsasaka. Ang pinakamahihirap na tao sa atin ay mangingisda. Kaya yan po talaga dapat ang ating pagtulong-tulungan. Ngayon, gusto ko rin po sanang makiusap sa lahat na nakikinig. Kahit hindi po kayo magsasaka, kahit hindi po kayo mangingisda, na tulungan niyo po yung hinaharap ng mga mangingisda ngayon. Gaya ng nilabanan po natin ng Rice Tarification Law, sinabi ko po na hindi lang magsasaka ang maapektuhan kapag tayo ay nabuhusan ng mga imported na bigas. Yung pong ating mga nakikinig ngayon na mga tricycle driver, kapag po nangyari na naman ito, hindi lang sa magsasaka kundi mangingisda, wala na pong sasakay sa inyong mangingisda dahil wala na silang pambayad ng pamasahe. Doon po sa mga nagtitinda sa palengke, wala na po kayong maibebentang mga isda dahil hindi na kayo mabebentahan ng mga mangingisda. Yung pong mga teacher natin ngayon na nakikinig, mababawasan o hindi na po makakapag-enroll yung mga anak nila. Kaya mababawasan na kayo ng mga estudyante. At yung pong mga nakikinig ngayon na mga pulis o mga sundalo, bandang huli po, baka yung baril na yan na itutok nyo sa kanila dahil sila yung pinakamadaling kumbinsihin balang araw na humawak na lang ng armas dahil dahil napatay na yung kanilang kabuhayan. Kaya nga po, itong nangyari, baka ito ang maging source na naman ng insurgency. At balang araw, yung ating mga kapulisan at ang ating mga sundalo, baka bandang huli, sila ang magiging kalaban ninyo. Kaya sana po maiwasan natin yan. Pagsama-samahan natin na maipagtanggol yung kanilang kabuhayan dahil lahat po tayo maaapektuhan kapag nasira o namatay ang kanilang kabuhayan. So lahat po ng nakikinig, kahit po yung mga nasa cashier sa bangko, bandang huli wala na kung maidedeposito, ang mga mangingisda. Yung pong mga, lahat po ng mga, itong mga nandito rito ngayon, yung mga media, alam nyo, hindi nyo na mai-interview yung mga mangingisda natin. Wala na ho kayong makikitang balita kung matutuloy itong mga desisyon ng Supreme Court laban sa mga mangingisdang maliliit at sa mga artisanal fisher folks. So pagsama-samahan po natin ito, hindi lang po dapat laban lang to ng mangingisda, laban po nating lahat ito.
Simple. Maraming salamat, Attorney Argel Kabatbat. Now, balik po tayo kay Bishop Jerry. Dito sa Caritas Philippines, Bishop, alam ko may mga hakbang na ginagawa ngayon. So far, saan na po ang hakbang natin ngayon, Bishop, para matulungan po natin itong ating mga bangingisda? Starting from this statement ngayon na in-express, dineclare ng mga obispo, dahil ito ay galing sa opisina ng ating Episcopal Commission on Social Action, Justice and Peace, meron tayong tinatawag na Laudato Si Convergence. Tapasakupan nito ng mga different Episcopal Commissions. Andun din yung mga laiko. Andun din ang mga regional integral ecology hubs na mga organisasyon yan ng mga social action directors, at saka andun din yung mga civil society organizations. So ito, ang body na to ay susuporta sa ganito. So we will also find ways even to endorse the passage sa Congress kung ano mang kailangang isupport dyan. At saka patuloy tayong mag-reach out sa ating mga fisher folks on the ground kasi kadalasan sila mismo ay miyembro din ng ating basic ecclesial and ecological communities on the ground. So, paigtingin palalo yung kanilang pagkakaisa. At saka nasa principle talaga ng simbahan yung subsidiarity. No? Maganda yung sinabi kanina ni ng kasama natin dito, Sir Montelibano. At ang also, dahil nga ang CBC, ang buong simbahan ay very strong on synodal journey, enlarging the space of our tent. Para sa akin, isang malaking excitement to really explore beyond our usual ways of doing things dati, no? Bilang simbahan. Sa pamamaraan ng commission na ito ay makakalink tayo, makakonect tayo sa marami pa para sa kabutihan ng mamamayan, ng common good. At saka hindi lang ng mga tao, kundi mismo sa kalikasan. Kaya nga gusto ko rin i-connect to sa iba pang advocacies natin that will affect the marine life. Hindi lang ang mga fisher folks at saka yung within the 15-kilometer radius, no, of the municipal waters. But I would just like to give 2 examples. Halimbawa, yung Verde Island Passage na napakahalagang biodiversity zone ng ating bansa. Unique sa atin sa Pilipinas. It's also under threat because of industrial activities, mga companies, no, lalo na engaged in fossil fuels, no. So ganun din sa Tanyon Strait na kasama din sa amin sa Diocese of San Carlos, between Cebu and Negros, andun yung Tanyon Strait na protected zone, marine zone sanctuary din yun. Pero nati-threaten dahil nga sa presence din ng mga coal-fired power plants. At may balak pang mag-extend ng more coal-fired power plants na nakakasira ng ating kapaligiran. Kaya ito ay nag-challenge sa ating mga kasama sa Laudato Si Convergence or our Integral Ecology Ministry ng buong simbahan sa Pilipinas na lalong maging vigilant, lalong masigasig doon sa aming ministry to care for the common home and to hear the cry of the poor. Pakinggan po natin ngayon yung Verde Island Passage na binanggit ni Bishop Jerry. Alam po natin ang Oceana, Philippines. Meron po silang mga hakbang rin para tulungan po itong mapanatili yung Verde Island Passage. Ano po yung mga ginagawa ngayon, Attorney Gloria, ng Oceana, Philippines para nang sa gayon ay mapanatiling maprotektahan itong mga marine ecosystem po natin? Oo, partners kami ng SEED, which is really on the ground, itong Center for Energy, Ecology and Development. At nakita nga namin matindi, we went on a field trip sa area. Andoon na yung infrastructure para sa liquefied natural gas and
operating. Nakakabahala ito. At makita natin na hindi talaga consistent ang gobyerno. We always mouth on protecting climate change, pero yung ginagawa on the ground ay taliwas sa sinasabi nila. So, kailangan magsama-sama tayo at protektahan ang ating already depleted marine wealth. This is the duty under the Constitution to protect marine wealth, largely on the state, but bawat isa sa atin may mandato, may responsibilidad na protektahan ito. So, interrelated talaga itong mga developments na nangyayari, at we have to be stronger in fighting all of these assaults on our ecological integrity and the well-being of our people. Maraming salamat, Attorney Gloria. Ngayon, bago natin tanungin si Sir Montemayor doon sa safeguard naman doon sa Fisheries Code, alamin natin dito balikan natin si Aaron sa pamalakay. Taga Navotas siya, isa sa mga fisher folks doon. At alam ko na bukod sa Verde Island Passage, doon sa Tanyong Strait, alam ko nanganganib din yung mga coastal waters ng Metro Manila doon sa binabalak na malawakang development dito, no? Reclamation projects. Paano or ano ang sitwasyon ngayon sa Navotas? Magkano nga ba kinikita ng mga mangingisda dyan? At ano yung magiging pwedeng epekto dito sa mga banta ng reclamation projects dito sa inilabas na ruling ng Korte Suprema? Totally po sa amin, kasi isa rin pa ako sa may-ari ng Patahongan. Totally po sa amin, wala na po. Na-demolish po, zero ano na po sa amin, yung Patahongan. Dahil sa proyekto na nangyayari sa Navotas, na 650 hectares yung sasakopin dyan lang mismo sa Navotas. Pati yung malilit na mga isda, nadami na rin kasi halos hindi na sila makahuli dahil natatabo yung mga isda papalayo sa lugar namin kung saan may tinatambakan ng mga lupa. At saka hindi lang po yung mga isda yung apektado dyan. Lahat na po yung mismong lugar na kung saan may reclamation. Dahil sa reclamation na yan, sa tuwing may kalamidad, hazard pa po yan kasi yung pagtaas ng dagat. Kasi yung level ng dagat nagbabago yan kapag tinambakan natin ng lupa. Kaya maaaring magresulta ito ng pagtaas ng dagat at saka yung mga barko na nandyan na po sa yung sinasabing 15 kilometers, nandyan na po talaga. Makikita po natin actual dyan mismo sa Navotas. So nabanggit po ninyo, no, na halos zero na yung kita ng ating mga nagtatahong dyan sa Navotas. Before nagkaroon ng reclamation dyan sa area, magkano nga ba usual ang kinikita ng mga mangingisda dyan at saka yung mga nagtatahong na pwedeng naapektuhan ngayon na ng kasalukuyang mga development dyan sa area? Yung dati po talaga yung kasaganahan pa namin, kumikita kami ng 1,000. Nang nagsisimula pa lang po yung reclamation na yan, ayun po, nagsimula na po na bumaba yung mga kinikita namin. Tsaka dagdag pati yung spill oil na nakapikto sa amin. Bagamat walang spill oil sa amin, nakapikto pa rin dahil sa pangangamba ng mamayan na baka mayroon nga sa Navotas. Pero tutusin wala po. Bumaba po yung presyo. Tsaka doon na po, halos nag-start na yung demolition hanggang nag-zero na kami. Wala na kami nakakuha, wala na kami hanap buhay doon. Halos tambay na nga yung iba eh. Yun. So marinig natin yun, no, kanilang direct, no, sa mga apektado talagang komunidad. Ngayon, balikan po natin si Sir Leo Montemayor po, no. Bilang kasama po kayo sa nag-craft noong Fisheries Code noong 1998, ano po yung mga safeguards na meron po doon, sir, doon sa kinraft po ninyong batas para sana ay maprotektahan at baka pwede natin gamitin para i-apela natin sa Supreme Court? Well, isang very important component po ng Fisheries Code, yung papel ng ating mga local government units. Kasi yung nga, ibinigay ng batas na yon yung karapatan na mga siwa to regulate, etc., the fishing activities within the municipal waters. Tinanggal po yan. So, sino ngayon ang mag-o-oversee ng proper utilization ng fishery resources within the 15-kilometer municipal fisheries of waters.
Hindi naman kaya po ng national government na bantayan lahat ito. Hindi po ba? So, it's very important that through a reversal of the Supreme Court ruling, maibalik talaga at kilalanin po yung constitutionality ng papel ng LGUs sa pag-alaga rin po ng ating mga municipal waters. Together with, of course, with our fisher folk. Bukod po doon, malawak po yung provisions ng Fisheries Code, pati yung proper participation ng ating mga mangingisda. Meron po tayong fisheries aquatic resources management councils, municipal level yan, city council, province, sometimes po yan, municipality councils po yan. Kailangan po palakasin po yung kanilang papel dyan. And then siguro another point I'd like to raise, which will be affected by this kung hindi po ma-reverse itong ruling sa fishery resources o waters, ito pong yung, siyempre po, ang ating mga isda, kadalasan ang ginagamit po ng mga gamit, sagwan, di ba, yung oars, o kaya simple inactive fishing gear, hindi po ba, mga lambat, hook and line, etc. Tapos yung size po ng kanilang bangka, napaka-limited. So we have to find new ways of helping our fisher folk increase their capacity to catch. Na at the same time, sustainable fishing practices. So maybe we have to look how they can, to the use of cooperatives, magawa po natin yan. Perhaps increasing the size of fishing vessels has to be looked at. Access to credit, kung organize sila into groups, mas madali pong makalapit sa mga lending institutions, including technical support from government. And then the last point is, which is very much also in keeping with the environmental aspect of exploitation of fishery resources, would be, example na lang po, we had a dialogue with Secretary Laurel of DA about 2 weeks ago. Kasama ko sila, Attorney Goli dito. And we discussed how to make greater use of solar energy to power our ice plants, drying operations using solar, etc. Kasi sayang din yung kahit makahuli yung mga isda po natin ng maraming isda, kung mabubulok lamang kasi wala pong yelo. Kasi kadalasan medyo mahirap po yung karsada from the coastal areas to the market center. So in the meantime, dapat po yan, nakapreserve po sa yelo. And for that, you need ice plants. Kung kulang pa yon, drying facilities should also be introduced, again, to the extent possible using solar energy. So lahat po yun, I think the technology is there, Bishop. Matter lang of harnessing them properly. All right, Attorney Goli. Yes, tama yun. Pinadagdagan nga, tinistrengthen yung measures para maprotektahan ang ating artisanong mangingisda. Na-amend ang 8550 sa RA 10654 na matrack na ang vessels kung saan sila at ma-identify sino sila. Oh, wow. Ito yung inopose ng mga commercial fishers. Pumunta sila sa Kongreso, nag-file ng bill to legitimize their illegal fishing operations, hindi pumasa. Sa executive branch, for a while, sinuspend yung implementation ng vessel monitoring rules but nag-reverse si President Marcos at full implementation ang directive. Sa judiciary, nanalo. Unfortunately, weak link. But 90% daw of the vessels now have this tracking device. Kailangan ma-share ito sa enforcement. At in our meeting with Secretary Laurel, he said that should be shared with the enforcement agencies by BFAR. So that's one great reform na mapaayos natin ang management ng ating municipal waters, ma-strengthen yung livelihood opportunities na deprive ang ating municipal fisher folks because
andoon ang encroachment ng illegal na fishing vessels. And may isa pang magandang reforma na science-based ang Fisheries Management Area System. Meron na in the entire Philippines 12 management bodies, multi-sectoral, representative ang various sectors, including our artisanal fisher folks, at may scientific advisory group na sila yung mag-recommend ng measures for sustainable management of our fisheries. Itong lahat na ito na reformang nangyayari is a blow, no? Yung ruling na ito ay blow to the reforms now taking place. Kaya gusto ko lang din i-assure lahat na hindi pa final yung ruling ng Supreme Court, meaning status quo. Lahat enforcement, illegal commercial fishing is still banned. Hindi totoo yung pwede na mangisda ang mga commercial fishing vessels or operators sa ating municipal waters. Ayan, malinaw po yan, no? Kaya mga kapanalig, sa punto pong ito, napakinggan po natin yung ating mga bisita na nagbigay ng kanilang mga pahayag komento tungkol sa ating pinag-uusapan. Meron po tayong mga bisita na mula sa iba't ibang grupo at organisasyon na bibigyan po natin ng pagkakataon na sila po ay makapagtanong, no, sa ating mga panel ngayon ng kanilang mga question doon sa ating pinag-uusapan, lalong-lalo na itong sektor ng ating pangisda. Yes? Alright, pakilala po kayo sir at from what group po kayo at kung kanino po ang inyong question. Magandang umaga po. Ako po si JL Algo, contributor ng Lycas News. Gusto ko pong tanungin kayong lahat. Kahit sino po pwedeng sumagot, okay lang naman sa ano. Nag-anunsyo po ang Department of Agriculture na sa Martes magdadeklara daw po sila ng food security emergency. Nabanggit po ni Attorney Golly na isang issue ng food security yung desisyon ng Korte Suprema na gawing na unconstitutional nga daw ang 15-kilometer, yung mga ganun po, no? So matanong ko lang po sa inyo, kung inaasahan niyo po ba sa Martes na sasabihin, isasama po ng Department of Agriculture sa kanilang Food Security Emergency Declaration itong issue na ito? At kung hindi po siya masasama, ano po ang maaring pwede pang gawin? Kasi nabanggit po kanina ni Sir Leo sa ni Attorney Golly na they had a meeting with the DA Secretary. So, ano lang po ang expectation nyo dun sa food security emergency on Tuesday at masasama po ba itong 15-kilometer issue dun sa declaration na yon? Siguro I can answer. Yeah. Yung, ang pagkalam ko, yung pong malamang, no, mangyayari sa Martes, ang palalabas ni Secretary Cho Laurel ng DA na Declaration of Food Security Emergency will be limited to rice. Although sa wording po kasi sa wording naman ng amendments to the rice tarification law, etc. Conceptually hindi naman limited to just rice ang possible declaration of an emergency. But for now, ang mainit kasing issue yung presyo po ng bigas. So it seems they will be pursuing that starting Tuesday. Although kami on the side ng ating mga farmers organizations like the FFF, we have a lot of questions with respect to kung tama ba ang mga basihan po nitong mangyayari po na food security declaration. Maybe I can just quickly run through them. Ang pinakabatayan po kasi ng declaration ng emergency sa bigas, dalawa po ang sabi po ng batas. Yung una, kung meron pong shortage. Wala naman pong shortage tayo ng supply In fact, sangkatutak po ang bigas na nasa mga bodega. Kasi record importation ng bigas almost 4.8 million metric tons in 2024. So, overflowing po yung mga bodega natin. So, clearly, hindi po pwedeng gawing batayan ng declaration sa malamang sa Martes yung shortage. So, hindi pwede po yon. So, apparently, ang gagawin po nilang basis, yung second possibility na there is an extraordinary increase in the price of rice. Okay. Now, ang alam ko po, yung mataas na presyo po ng bigas, matagal na po ito Since January po of last year Hindi ba? Ang tagal na. And that is why
if you will recall, on June 2024, the President issued an executive order 62. Binawasan po yung tariff, which is the tax on imports, in this case on rice, by 20%, expecting na dahil po binawasan po yung binabayarang buwis ng importer, bababa po ng 7 piso ang presyo po ng bigas sa mga pamilihan. Hindi po nangyari. Di ba? Kaya sumasakit ang ulo ng Quinta Committee ng House of Representatives at ang ating mga economic managers. Yung pinapangako nilang 7 piso na pagbaba ng presyo ng bigas, ba't hindi nangyari? Plus the fact na in the past couple of months, ang world market price po ng bigas, ang laki po ng pagbaba. From maybe a high of $700 sometime last year per metric ton, it's now down to about $450. Hindi po ba? So, bakit hindi po nagre-reflect itong pagbaba ng presyo din ng bigas at the world market sa retail prices? So, some people are really making a lot of money. Di ba? Ang tawag po dyan, profiteering. So, ang po, and therefore now, apparently the direction this coming Tuesday is you flood the market with, at least with NFA rice. Ganon ang direction. So, doon nila hope, dyan ang hope nila na mapapababa yung presyo ng bigas, especially for the poor consumer. So, i-release daw ng NFA yung bigas na nasa stocks ng bodega ng NFA at 36 per kilo. Ang kondisyon sa mga LGUs na siyang magre-resell nito ay not more than 38 pesos. So, but question, will that really reduce the prices of rice overall? It's not clear to us na that will be the effect. Kasi how much ang volume na i-release ng NFA? Is that enough to influence the price? Maybe doon lang sa binibenta po sa kadiwa. Bababa po yung presyo. Pero yung normal market channels, baka ganun pa rin eh. Yan ang nakita namin na problema. At saka, anyway, medyo marami pang ibang aspects to this. But we really would like to ask also, bakit hindi nyo tinatarget yung yung bakit from the importer? Kasi po ngayon ang pagkadating po ng bigas from import sa abroad, babayaran yung lower tariff of 15%, baka po as low as 32 pesos per kilo po ang presyo ng imported rice sa PER. Normally, pagka isasalin mo yan sa presyo ng bigas at retail na, plus 15 yan. Kasi siyempre, yung may gastos po, yung tracking, ibubodega mo yan, ipapasa sa wholesaler to the retailer. So you add about 15 pesos. So the price of rice should be about 47 pesos lamang. Di ba? Bakit ang mahal pa rin? More than 50, etc. Hindi nila ina-address yung issue na yun yung tinatawag na value chain from the arrival of the rice at low landed cost now to the retailer. Hindi nila yun inaatupagan yun. Ang binabalitan po yung retailer at saka yung presyo ng NFA. Parang ikot silang galawin yun. Ano ba? May mga ba dyan? May mga untouchable dyan among the importers kung bakit hindi yung tinututukan ng stock. At ang talagang pinahirapan mga retailer. And the last point I'd like to add here, which we'll certainly raise next week, is at 36 pesos release price of the NFA to the LGUs, pagdating po sa palay yan, ang corresponding price of palay, farm gate, would be about 18 pesos. Remember our next harvest this month, February. Marami pong iiyak na mga farmers natin kung 18 ang bilihan po ng palay. So that's the other angle. If it's the release price of the NFA is too low, let's say at 36, para naman maka-enjoy yung consumer natin at 38, ano naman ang tama sa farmers natin? Is the government prepared to give the proper relief also to our farmers? Andito si Attorney Kabatbat. His hometown is Gimba in Nueva Ecija. Pinakamalaking palay producing municipality in probably the entire Philippines.
magtatat talaga mga farmers sa kanya. Congressman, ano bang ginagawa mo para isiguro na hindi naman babagsak ang presyo po ng palay? So there are many aspects to this, but the bottom line is, I think that declaration of an emergency may not, baka hindi po magtagal yan. Yung inaasahan po na magiging resulta na bababa talaga ang presyo ng bigas for an extended period. Baka sandali lang po yan. Yan po. Okay, bago po natin napakinggan si Attorney Argel sa kanyang sagot, ay pansamantala po tayo magpapaalam sa ating radyo. Susunod na antabayan po ninyo mga kapanalig ang Hearing Mass of Veritas. Ito pa rin po ang Veritasan. Sa ngalan po ni Father Jerome Siciliano, ako po inyong nakasama ngayon, Norman Diquia po. Pero mga kapanalig, magpapatuloy po ang ating talakayan sa ating DZRV 846 Facebook page at sa ating Veritas TV sa Sky Cable Channel 211. Yes, Attorney Argel, ano po ang inyong maidudugtong doon sa question at sagot ni Sir Leo Montemayor? Naalala ko lang ho yung isa sa mga storya sa Biblia, yung milagro ng 5 tinapay at 2 isda. Maikwento ko lang po na noong tinutulak nga yung rice tarification law para bahain tayo ng imported, tayo po talaga yung nakipaglaban dyan. At winawarningan na natin na pag ito ay natuloy, talagang masisira ang kabuhayan ng mga magsasaka, hindi bababa ang presyo ng bigas, kundi tataas pa. Ang makikinabang dito ay mga importer, pero hindi tayo nasunod. Ngayon po, tinatanong kung kasama daw ba yung issue natin ngayon, yung sa mga mangingisda, sa magiging food security emergency sa Tuesday. Dapat po isama na rin yan, kasi isa yan sa pinaglalaban natin ngayon na dapat hindi ito matuloy, dapat ay maprotektahan natin yung mga mangingisda natin. Kung hindi, yung sinasabi nating magiging masamang epekto nito, hindi lang sa mga mangingisda, kundi sa mga consumers, ay mangyayari. Ginawa na natin yan noon, doon sa tinapay. Na tinapay po ang gumagawa niyan, mga magsasaka. Sinubukan na nating labanan yan Ngayon, nilalabanan din natin itong para sa mga mangingisda. Dapat ho, hindi ito matuloy. Natuloy na nga ho yung sa mga magsasaka Kaya nga ho nagkakaproblema tayo ngayon Winarningan na natin sila, ilang taon nang nakalilipas. Hanggang ngayon ay tinututulan natin. So, dapat po maisama yung issue ng mangingisda sa Martes. At sana nga po may mga mangingisda party list para naman meron kayong boses sa Kongreso. Sino dapat ang tutugon sa mga pangangailangan nyo? Kayo yung, according to Philippine Statistics Authority, kayo talaga yung pinakamahihirap dito sa Pilipinas. So, yun po yung aking sagot. Di ko na ulitin yung sinabi ni Sir Leonie. Yes. Bago po ibigay kay Sir Leonie, baka makalimutan kong sabihin na sa 2025 elections, hindi po ako ang first nominee na magsasaka party list. Ang first nominee ay yung legitimate, pinaka-qualified at ang pinakakarapat dapat na mamuno sa magsasaka party list. Sir Leonie Montemayor. Okay, from the pastoral statement, at saka siyempre yung paninindigan po ng fisher folk groups, other support groups like Oceana Philippines, kung sakaling mag-declare ng food security emergency on rice sa Martes, ang Day Secretary, sana meron po rin kaakibat na deklarasyon ng food security emergency in fish, arising from this Supreme Court First Division ruling, kung hindi pong bago yon. Kung ano yung nagiging problema po natin ngayon sa bigas, malamang ganyan po mangyayari po sa isda. Kukulangin po tayo ng isda. Maraming magkakaroon po ng poverty dyan. Kasi mga fisher folk hindi na makakahuli ng sapat na isda Yung mga papasok sa eskwelahan, magkakaproblema. So, perhaps an announcement also that there is an impending food security emergency in fish if this problem is not resolved. Di ba? At maybe the president himself should be called upon to siya na mag-declare. Di ba? At saka hindi lang po the emergency, it's a national security issue. Opo. Yes, Bishop Jerry. Dalawang bagay. Pasalamat ako kay Attorney Ariel kasi nagkaroon ako ng bagong appreciation ng Eucharist. Tsaka yung parable na yon of 2 fish. Hindi naman parable yun. It's really that miracle, no, of the multiplication of the loaves and the 2 fish. Kasi yun na nga ang
ang ano pala, yung tinapay is really representing the magsasaka. Saka yung fish, yung mangingisda. Kaya maganda para sa ating mga nanampalataya, pag mag-celebrate tayo ng Misa, Eucharist, dapat hindi natin makakalimutan palagi itong basic sectors na to. Which is the poorest of the poor among the sectors. Na sana pag magsimba tayo, kami mismo na mga pare at obispo, when we raise the bread and the wine, we think of the fisher folks and our farmers. Pangalawa, systemic kasi ang problema. Kaya tsaka dapat interconnected. Hindi yung may ditong solusyon, hindi nagkakaugnay. Kaya I'm really appreciating our discussion this morning kasi more and more we see the interrelatedness of the problem and how it is important that we put our acts together. Hindi pwedeng kanya-kanya. Kaya tama yung sinasabi na yung ating pinakapangulo talaga dapat manindigan na dito. Hindi lang i-relegate sa isang ahensya, isang department, but talagang i-embrace niya to kasi it calls for leadership call at this moment. Kasi emergency na nga. Alright, we have some question din galing sa ating bisita ngayon. Yes, sir? Hello, magandang tanghali po sa lahat. Ako po si Jing Barrios from PMPI. I would like to ask po, itong challenge na kinakaharap natin ngayon, meron po ba siyang correlation sa issue natin with the West Philippine Sea? Kasi yung mga commercial fishing vessels po natin, nalilimit po sila na pumunta sa West Philippine Sea. And nakikita po ba ng government or ng court na instead of doon pumunta ay ang i-encroach ay yung municipal waters? Again po, thank you. Matagal na sila nag-i-encroach. Wala pa itong issue on West Philippine Sea. So I don't think that should be the rationale for whatever policy they want to introduce. Ang ano nga, I remember we had a talk with the Chancellor sa UP Visayas. Sabi niya, we always talk about West Philippine Sea, China is the aggressor. Pero yun ang nangyari dito sa Supreme Court ruling. Ang ating enemy is us eh. Tayo mismo. Nasa ating institutions na parang pinupush further to poverty and this deprivation of basic rights. So, alam nyo, when you talk of food and fish security, kailangan tingnan ano pa ang estado at bakit. Hindi naman yung mga band-aid solutions ang dapat pag-uusapan. Ano nga ba, bakit may overfishing, overexploited ang natural resources? Napakaganda ng batas. Dapat reserve yung 15-kilometer zone. Pero weak ang enforcement. Gustong pa nga pumasok pa, no? What greed can do. Overexploited na nga. Kaya ang mga scientists are saying, tama na yan. Ayusin na natin ito. Kaya nga meron ng sustainable management through fisheries management areas. So, let's give all of these reforms now in place a chance to really work. At saka yung vessel tracking na yan, kailangan yan fully implemented para makita talaga kung sino ang, pasaway at really doing all of this plunder of our marine resources. And we also challenge the Bureau of Fisheries, Aquatic Resources, and also the Marina. Bakit hindi nyo pa nire-revoke at sinususpende yung lisensya ng mga repeat violators? Humingi kami ng listahan sa DFID. Ayaw kami bigyan kung sino ito. Pero dapat nga i-revoke at revoke or suspend the licenses. Matindi na ang culture of impunity. At huwag nilang ibigay ang rason na wala ng isda. Bakit nga wala ng isda? Any additional? All right. Attorney Argel? Ako naman po ay nakikiusap sa mga kasamahan natin sa media. Nung issue ng West Philippine Sea, talagang laging nakikita yan sa news. Pero bakit pag itong issue na ng pinakamahihirap natin magsasaka, bakit sa Veritas, at least meron tayong Veritas? Sana po gayahin natin
na bigyan ng boses at ipakalat sa buong Pilipinas yung nangyayaring sitwasyon sa mga maliliit nating mangingisda. Hindi yung puro West Philippine Sea. Of course, dapat naman din natin yan na i-news ng ating media, mga kasama sa media. Pero lalong-lalo na rin po yung mga maliliit na mangingisda natin. Kaya ako po talaga maraming salamat sa Veritas. Sana po ang media gayahin kayo na yun talagang pinakamahihirap. Yun yung kailangan malaman ng mga tao sa buong Pilipinas. At panigan, sa totoo lang po, nakikita nyo naman no, sa ating Constitution, sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Then may compare ko ulit yan sa milagro ng tinapay at ng isda eh. Ang nagmilagro nun, mga tao eh. Mas marami yung tao. Sa totoo lang po, kahit na meron tayong hinihingi kay Presidente Marcos na gawin, sa totoo lang, we are more powerful than the President. Dahil mas marami tayo if we unite. So dapat po magkaisa tayo. Sa ilan po. Thank you, Attorney Argel. Yes, we have another question from the crowd. Hello, magandang hapon po ulit. No? Ako po si John Nakaiguan, contributing writer for bulatlat.com. My question is for Attorney Golly of Oceana. Nabanggit din po kanina at nabanggit din nung January 11 nung nag-file ng petition sa Supreme Court to review yung ruling no, na the Fisheries Code is not only a legislation but also a environmental and social legislation. So with that said, no, meron na po ba tayong mga past precedents of this type of scenario of how can we reverse the Supreme Court ruling, or what types of argument can we use to reverse the Supreme Court ruling or the ruling of the RTC of Malabon? And in connection with that, may mga natatamaan din bang mga international agreements, environmental agreements and framework itong ruling na ito? Yun po. Maraming salamat. Oo, ang natatamaan ang saligang batas. Tapos nasa Constitution mismo, it's a social justice provision na access of our artisanal fisher folks should be given preferential attention, no? Kaya ni-reserve na implementing arm yung Fisheries Code as amended. Likewise, all Filipinos, and it's in the Constitution, all citizens have a right to healthful and balanced ecology in accord with the rhythm and harmony of nature. Papasukin mo yan, masisira lahat ang nasa near shores, which harbors the most ecologically critical areas. So, yan ang science behind the reservation for our municipal fisherfolk, yung 15-kilometer zone, kasi sustainable yung gears nila. And there are another one, nasa social justice social justice chapter. Now, people have the right to participate at all levels of decision-making process, whether social, political, economic. So, nagawa nga yung rules of procedure for environmental cases. Na dapat, this is an environmental case. When the case was filed, there should have been a notice to all parties concerned who might be affected by the case. Hindi ginawa yon, hindi ni-require ng korte yon. At even in the rules of court, those parties who stand to be affected should have been notified. So, hindi pwedeng ang parties lang, ang DA before na late magsabit ng kanilang responsive pleading na ma-affected lahat. No? Pati na ang local government code, ang saligang batas guarantees local autonomy. This is the principle of subsidiarity to local governments. Ang presidente nga walang power of control over local governments. So parang nangyari, na-repeal ba? Judicial legislation ba nangyari? Kasi na-repeal yung provisions ng Fisheries Code, ng Local Government Code, and other relevant laws related to the protection of our marine and terrestrial waters. Ang tindi ng implications as to international commitments, yes, ang daming nasagasaan. Universal Declaration of Human Rights, all the international commitments that we are parties to, conservation for biological diversity, name it,
mabilis tayo mag-sign, pero it's in the implementation. And worse, itong interpretation ngayon na ginawa ng Supreme Court will really be a dark image of the Philippines and lalo na sa Supreme Court. All right. Yes, Bishop Just Jerry. quickly, Ekwan, practical economic and trading implications nito. Ang alam ko yung EU kasi, napaka-strict yung kanilang environmental rules. It also, Europe is a major market for our fishery products, tuna, etc. I think if they find out yung ating fishing practices are environmentally destructive, it could result in an outright ban. Bibigyan tayo ng tinatawag na red card. Mahihirapan po, mahaharang po yung exports ng ating mga isda to Europe. So, ang daming masasaktan po dyan. That was the problem very quickly in the case of the enforcement of the vessel monitoring system. Yung naglalagay ng tracking device, ang tagal bago tayo nakapag-comply doon. So, muntik na po tayong issue po ng red card ng EU. If that happened, wala po tayong exports to EU. So, can you imagine the impact on the commercial fishing sector? Mga cruise po nila, walang trabaho. Mga canning factories natin that export, etc. So, isa rin po dapat tignan natin, pag hindi po na-resolve itong issue ng municipal waters at magre-resulta po sa pagpasok po ng commercial na sinisira po yung ating pangisdaan, it could result in that kind of a red card. Yun po. Yes, Bishop Jerry? Hindi ako abogado pero naalala ko lang yung klase namin sa Constitution. Now, which is very close to my heart, yung kay Attorney Oposa na contribution, yung intergenerational justice. Kung ang affected communities dapat represented, walang laban dito yung the children yet to unborn, yung the future generation. We have to think of them also. What kind of world are we going to let them inherit? Pag hindi tayo magbantay at hindi tayo magiging magaling na katiwala ng ating kapaligiran. Kaya doon din yung gusto ko ring yun. Dapat maging strong argument natin yan. Kasi we owe it not only to ourselves but to future generation. Unfair yan na hindi pa sila pinanganak. Wala na silang magandang kinabukasan o yung kalikasan. No? Thank you. Alright, maraming salamat po sa ating dito sa may isang texter tayo kanina doon sa ating program. No? Sabi niya dito, dredging of rivers to clean and prevent flooding will increase fish productions in our rural and coastal area to supply us for our daily needs. Ano po ang sa tingin po ninyo dito sa kanyang sinabi? Attorney Golly, dredging ng mga rivers at para malinis daw at ma-prevent yung flooding. Ano po sa tingin po ninyo? Kasi may mga areas po sa Pilipinas na talagang may dredging na sa kanilang mga ilog po. Dapat sinunod natin yung environmental impact assessment law na hindi sinusunod. Matindi ang requirements noon. May public consultation, may basihan, ano yung nandyan, ecological profiling, pero hindi ginagawa. Oo, nagsushortcut. And ngayon, negative na ang pagtingin ng mga tao sa dredging, gagawing panambak doon sa reclamation. And in relation to that, kasi kailangan talagang malaman din ng ating mamamayan, yung reclamation, nag-direct actually it was President Duterte who required cumulative impact assessment. So, hindi lang isang reclamation, but lahat ng mga reclamation nangyayari sa Manila Bay. Dapat merong cumulative impact assessment study na bago magdesisyon kung i-allow or hindi. No? Ngayon may pressure na on the President Marcos to do that. And kinumission ang UPMSI by the DNR to have that study. Nirelease, binigay na sa DNR, and CSOs requested DNR Secretary Loizaga that we have the right to know and release that study to
the public para makita ano ba ang impacts talaga niyan. So, in fairness, Secretary Loizaga responded na nag-back and forth pa daw sila on the final. But we want a timeline. At dapat publicly disclose the study, and we want a moratorium. Yung talagang sincere moratorium on all these projects. Bakit marami pa rin activities dyan na wala pa yung nirelease na cumulative impact assessment ng UPMSI? Doon sa pinag-usapan nating mga reclamation, no? Itong 15-kilometer na municipal waters, if ever na mangyari yung reclamation dito, especially sa Manila, yung 15 kilometers na ba yan ay ma-extend? Kasi for sure, mababawasan yung 15 kilometers na yan. Bawal nga yan. Kung tingnan natin, yung pinag-usapan natin, 1987 Constitution, nasa batas, Fisheries Code, na bawal sirain yung habitats. In fact, yung mangroves destruction, the one who caused that, should go to the jail na. Because a criminal act. But why are we looking the other way? Dapat wala ng reclamation sa totoo lang. Ayan. Oh, malinaw yan. No? Kasi ang sabi ni Aaron kanina, no, ongoing yung mga reclamation projects, especially sa Navotas, at meron na talagang mga naapektuhan, lalo yung mga magkatahong, wala na silang kita na ngayon. No? So, na-encroach na yung ilang coastal waters ng nakapaligid sa Manila Bay. So, dito, tuloy, ano po yung mga hakbang ngayon ng Oceana dito para matulungan nating mapigilan o mapahinto talaga itong mga reclamation projects na ito, ma'am? Okay, i-share ko lang din. Kailangan din kasi mamamayan, maintindihan ano ba yung mga requirements na yan. Napaka-technical ng batas natin. So, si then DILG Secretary Anyo, now the National Security Advisor, when he was DILG head, issued this DILG Memo Circular 2022-018, where he reminded all local governments, kasi parang gatekeeper ang local governments Environmental protection is a devolved service. Dapat they shouldn't allow any destructive projects. So, niremind sila to ensure that all of these projects comply with the safeguards provided by the law. Ang ginawa namin, ang Oceana together with ILO, PAJC, other non-government organizations, made it simpler na scorecard ang ginawa. Parang i-grade mo ang local governments kung sinunod ba yung mga requirements under the environmental impact assessment. At kasama natin si Attorney Nika Oquillas, na brainchild niya. Nika, siya ang gumawa ng scorecard and we just help, na mag-guide sa ating coastal residents, fisher folk, na ito pala ang mga requirements at i-grado nyo, pass or fail, yung mga mayors or governor na inallow yung mga reclamation project. So, available to sa website ng Oceana. Translate namin to into Filipino, Cebuano, at pwede i-translate to other dialects. Let's work together para kailangan, as Arjun said, kailangan ma-empower ang ating mga communities to assert kasi ang law is on our side. Kailangan talaga magiging totoo na yung engagement, public engagement or citizenry engagement in management of our resources and everything else. Thank you. All right. Yes, any additional po from other panel? Okay. Siguro, maikli. Ang dami po nating napag-usapan dito na hindi naman dapat gawin yung reclamation, nangyayari. Hindi naman talaga dapat natin na paboran yung mga imported na bigas, yan ang pinaboran natin. Tapos lahat na po ng mga hindi makakabuti sa mga tao, bakit naisa sa batas? So, yung mga Pilipino, ako rin po, ganyan din minsan. Parang pag nakita mo, parang wala talagang ganyan na hopeless na itong bansa natin. But if we think like that, talagang magiging hopeless. There's hope if we unite. So alam niyo po, nakakalungkot yung mga nangyayari, pero hindi ibig sabihin, tanggapin natin yan. So let's not lose our hope.
At ito pong mga napag-usapan natin, kahit puro mga problema yung mga narinig natin, hindi ibig sabihin walang pag-asa. So meron pa rin pong pag-asa kung meron ng nagsisimulang magsalita. At yung mga tao, sana makinig at maniwala na meron pa rin pong pag-asa. So, yun lang po. Yes, Bishop, pinag-usapan na yung pag-asa, yung ating Jubilee year ngayon. Oo. Saka yung pastoral letter ng CBCP is due today to be out, no? So I would encourage everybody to take a look at it. It will be in the website, I'm sure. It will be in social media. I don't have the akong mag-unang mag-release or whatever, pero it's due today actually, and it's translated into different major languages of the country. Ang title, ngayon na nga, may pag-asa pa ba? Pero yung sagot nun talaga, meron. Kaya yun ang kailangan nating sabay-sabay na harapin at gagawin. Ito lang yung gusto kong i-comment din doon sa discussion, no? Kasi coming from the ground sa Negros, marami kasing area dapat na conservation places. Tama ba ako? Kasi hindi ako abogado, no? Pero ang napag-alaman ko na the LGU and even yung community mismo ng mga fisher folks, halimbawa, nasa kanila ba ang katarungan? Ano ba yun? Yung right? Na pwede silang mag-declare na itong area na to dapat conservation area? Yung mga ganon, na hindi na kailangan sa taas kung community. So pwedeng mapaliwanag kasi yun ang sayang na hindi yung nag-immersion kami sa mga areas na may conservation doon sa Negros. Ang ganda ng mga places kasi na ano nila. Pero kung minsan yung nire-report nila sa amin, yung kalaban is yung LGU mismo. Kung inorganize yung community ng mga fisher folks, sana to make the place conservation area, parang hindi sila pinapanigan pa, no? So I want to be clarified on that. Kasi mahalaga sana yun eh. Yeah, yung local government code, binansaga na very progressive law kasi dinevolve nga ang essential services nasa local governments na. And environmental protection is a devolved service to be delivered to the people. So, kaya yung minention ko na DILG Memo Circular 2022-018, it's available sa website, ay ni-remind ang LGUs na environmental protection is a priority and which they should follow the requirements. So, pwede local ordinance mag-establish ng marine protected areas or coastal greenbelt areas which Negros Occidental is doing, and some in Iloilo na ito nga, Bishop, nung nalaman niyo tayo yung ruling, some LGUs are already thinking of declaring the entire municipal waters through ordinance as marine protected area para walang makapasok na commercial fishing vessel. Yes. So, yes, nasa local government units, but hindi lang sa local government units, but through the people. At kaya nga, kailangan malaman ng mga tao na they have the power to do so. So, they should be part sa mga management bodies kasi ang local government code is intended to be participatory. Barangay Development Council, we have local development councils, may MFARMCs, pero kailangan andoon tayo. At huwag nating papayagan na damis lang ng mayor yung nandoon na umuupo. So, yan yung kailangan talaga. It would be great if more talagang mga Filipinos more engaged sa governance. Alright, mga kapatid, wala na po tayong mga questions sa ating mga bisita ngayon. So, hihingan po natin ng mga parting words yung ating panel dito sa ating pinag-uusapan ngayon na lalong-lalo na dito sa ating mga 15-kilometer municipal waters. Unahin po natin si Aaron mula sa Pamalakaya, Pilipinas. Nagpapasalamat po sa lahat ng mga nakikinig at sa kay Attorney, kay Bishop at sa lahat ng mga organisasyon na sumusuporta sa amin. At saka nanawagan po ako sa lahat ng uring mga isda, magsasaka
at ibang mga uring manggagawa na magkaisa tayo dahil tayo ang susi upang makamit yung tagumpay. Yun lang po. Maraming salamat po. Alright, Attorney Argel Kabatbat ng Magsasaka Party List, sir. Yeah, noong 2010 po, nung may bar blast sa Lasal, I was there. So, na-hospital din po ako. But I survived. Noon pong 2018, inambush po ako dyan sa EDSA. Sinagasaan ko yung ambush sa akin, napatay ko pa. So, siguro may mission pa sa buhay. 2 years ago, nagkaroon po ako ng aneurysm. So, nagkaroon ng hemorrhagic stroke. Talagang sinabi ng doktor na baka hindi na mag-survive yan. Mag-survive man yan, gulay na. But I survived. So, siguro may mission sa buhay. Pero gusto ko pong linawin sa mga nagsasabi sa akin na may mission ako sa buhay. Hindi po totoo yun. Ang may mission sa buhay, lahat ng buhay. Dahil buhay din po kayo, meron po tayong mission sa buhay. Lahat po tayo. Hindi ko po yan magagawa mag-isa kahit na nahihalal nyo ako dyan sa Kongreso. Ginawa ko na po yan at hindi natin naisagawa. Dahil ang talagang dapat kumilos dito, hindi lang yung hinalal natin, dapat pati tayo. So lahat po ng buhay ay may misyon sa buhay. Ilan po. Right, maraming salamat, Attorney Argel Kabatbat ng Magsasaka Party List. From the Chairperson ng Caritas Philippines, San Carlos Bishop Jerry Albinazar. Your parting words, Bishop. Yung problema natin is na-embed sa ating kultura. Kaya kailangan talaga na, at saka naging systemic, naging structure na. Hindi kaya na kanya-kanya tayo. Kaya yung naririnig ko ngayon, yung common denominator dito, panahon na more than ever na magkakaisa talaga ang lahat. No one should be left behind. Sama-sama tayo dito. Kaya sana magtulong-tulungan na tayo kasi ating pugsain itong kultura ng impunity, kultura na walang pakialam sa kung anong konsekwensya basta maano lang yung greed. Isipin naman natin yung sa ngayon, yung mga poorest of the poor or greatly affected communities and the future generation na yet to be born na hindi na maganda yung kanilang madadatnan dahil sa ating pabaya at pag-abuso. At mula naman sa ating Sangguniang Daiko ng Pilipinas, ang kanilang Secretary, Sister Mayat Bugawan. Yes, thank you. So nothing happens by chance. You know, it was very providential that I came, and really it was very informative and insightful. So picking up from what Bishop Jerry also reflected on the role of the bread and the fish, so by attorney, that we as lay people, after coming from Mass, after celebrating the Eucharist, the priest says, go forth, to love and serve the Lord. Loving the Lord, yes, unquestionable, but serving Him, I believe acting is already putting into action what we have learned is our way of acting, putting into action the wisdom that has been given to us and the facility. We go to school, we work, we learn from our experiences, and really we have to do our part. So it's not just that we listen and be inspired, but really put into action. So yes, there is hope and it begins with us. Thank you. Maraming salamat, Sister Mayat. At mula naman po sa ating Chairperson ng Federation of Free Farmers, Sir Leonardo Montemayor, sir. Opo, tanghali na po. Kaya magandang tanghali sa lahat. Although medyo nangangatog na po yung ating sikmura, masaya po ako dahil nabusog po yung aking kaisipan. At nabigyan po kami ng dagdag na inspirasyon at energy to move forward. Especially after the listening to the pastoral statement. Thank you. Alright, maraming salamat, Sir Leo. At mula naman sa Oceana, Philippines, Attorney Gloria Ramos. Yes, maraming salamat. Matindi yung learning na nangyayari ngayon, and hindi lang sa mga nakikinig but to each one of us. At napakaganda, i-remind ko lang, napakaganda ng ating batas. There's no reason why hindi to i-implement. So, magtulong-tulong tayo saan man, mas madali na ngayon because we have technology, and always to remember that ang ating future is in our hands, and we have to believe that. And I really hope more of our youth will be involved moving forward. Maraming salamat. Alright, maraming salamat po mga kapanalig sa pagsama po ninyo sa araw na ito sa ating
special edition ng Veritasan. Siyempre sa ngalan po ni Father Jerome Siciliano ko po inyong pansamantalang nakasama, Norman Diquia po, at napakahalaga na pinag-uusapan natin ngayon, ang karapatan ng ating mga mangingisda. No? Sama-sama po tayong manindigan, no? Para sa ating mga mangingisda, sa ating mga magsasaka at para sa bawat isa sa atin, sapagkat ang sama-samang paninindigan ng mga Pilipino ay karapatan ng bawat isa tungo sa paglago bilang isang pamayanang Kristiyano. Ako po ang inyong nakasama, Kapanalig Norman Diquia po, sumainyo ang katotohanan. Lumilipas ang panahon, kabiyak ng ating gunita, ang mga puno at halaman, bakit kailangang lumisan? Sa paglipas ng panahon, kumusta na ang ating kalikasan? Dahil sa climate change, paglaho ng iba't ibang uri ng hayop at halaman, plastic pollution, coal mining, oil spill. Tunay na madilim ang ating hinaharap kung magpapatuloy tayo sa pagsira ng ating mga kabundukan, kalupaan at katubigan. Alay para sa Kalikasan highlights the importance of ecological protection in securing greener and safer future for every Filipino. Nagsasagawa tayo ng capacity development, advocacy campaigns, at iba't ibang mga proyekto to educate people and push for policies that can protect the environment. And through Alay sa Kalikasan, Caritas Philippines envisions nurtured natural ecosystems, better law enforcement and policy making, and a healthier nation. Panapanahon ng pagkakataon, may babalik ba ang kahapon? Pagkalinga sa kalikasan, ito ang ating alay kapwa.